Kim Pao Fandom, wagi bilang Best Fan Club of the Year sa Gawad Dangal 2025. Kim Chiu at Paolo Avellino, Hakot Award sa Gawad Dangal. Malinaw at diretso, Paolo Avellino, buo ang suporta sa laban ng bayan kontra korupsyon. IG story ng aktor, viral. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-Chenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Grabe, panalong-panalo ang Kim Pao Fandom ngayong taon. Kung may awards night na talagang memorable, eto na siguro yung Gawad Dangal Awards 2025. Hindi lang kasi sina Kim Chiu at Paolo Avellino ang umani ng parangal, kundi pati mismong fandom nila, as in Kim Pao International. Sa mismong awards night, ramdam na ramdam ang star power ng dalawa. Si Kim Chiu wagi bilang Most Popular Leading Lady, si Paolo naman Most Popular Leading Man. At syempre, hindi mawawala ang kanilang tambalan na tinanghal bilang Most Outstanding at Most Popular Love Team. Ang ganda lang isipin na kahit ilang taon na rin silang magkasama sa mga proyekto, solid pa rin ang suporta at mas lalo pang lumalakas. Pero ito yung mas nakakatuwa. Hindi lang artista ang pinarangalan, kundi pati mismo mga fans. Kinilala ang Kim Pao International bilang Best Fan Club of the Year. Hindi biro yon kasi sa dami ng fandoms ngayon, sila nga ang namukod tangi. Kaya naman parang fiesta ang nangyari. Todo ang sigaw, iyakan ng tuwa at proud na proud silang ipangalandakan yung tropeyo nila. At alam nyo ba, hindi aksidente ang panalo ng fandom. Pinaghirapan talaga nila. May sistema pa nga sila tinawag na hourly Kim Pao. Imagine, may naka-duty kada oras para siguradong tuloy-tuloy ang pagboto. Walang patid na effort, walang atrasan. Kahit may gastos, kahit may puyat, kahit ubus oras, push pa rin. Para lang mapakita na all-out support sila kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Kaya naman hindi na nakakagulat na tinawag nilang isa't isa bilang Kim Pao family. Kasi hindi na lang ito simpleng fandom. Para na silang magkakapatid na sama-samang lumalaban para may taguyod sina Kim at Paolo. At sa tuwing napapansin sila ng kanilang idolo, parang lahat ng hirap bayad na. Syempre, hindi rin magpapahuli si Kim Chiu sa solo achievements niya. Nakakuha pa siya ng isang malaking parangal, Best Actress for TV para sa hit seryeng Linlang. Kaya dalawang solo trophies niya. Kung tutuusin, jackpot night talaga para kay Kim, kay Paolo at syempre sa buong Kim Pao fandom. Ngayon, para sa mga bago pa lang sa Kim Pao, baka magtanong kayo, paano nga ba nagsimula ang lahat? Well, nagsimula nga yan na nagkasama sina Kim at Paolo sa mga proyekto kung saan talaga namang kumapit ang chemistry nila sa mga viewers. Yung tipong kahit simpleng tinginan lang sa eksena, kilig overload na agad. Mula doon, nagsimula magbuo ng community ang mga fans online. Mga simpleng GC, fan pages, hanggang sa lumaki na nga ito ng lumaki. Hanggang sa naging Kim Pao International na ngayon at kinikilala na bilang isa sa pinakamatatag at pinakamasigasig na fandoms. At kita mo naman, hindi lang sila basta gumawa ng ingay sa social media. Ngayon, recognize na talaga sila bilang Best Fan Club of the Year. Patunay lang na malayo na yung narating nila. Mula na nagsimula silang magsama-sama para suportahan ang kanilang mga iniidolo. Kung babalikan mo yung mga komento ng fans at netizens, isa nga lang halos ang pulso nila. Masayang masaya at proud sila. Pare-pareho ang sinasabi. Deserve lahat ng panalo. Deserve ni Kim ang mga solo awards niya, deserve ni Paolo ang mga recognition, at syempre, deserve din ng Kim Pao fandom ang kanilang trophies. Sa dulo, panalo lahat. Sina Kim at Paolo patuloy na kinikilala bilang isa sa pinakamalakas na tambalan. At ang fandom naman nila, pinatunayan na hindi lang sa simpleng fans, sila ay pamilya na may puso, lakas at dedikasyon. Kaya ngayon 2025, walang duda, unstoppable talaga ang Kim Pao. Next topic naman tayo mga ka-Chenders. Ito nang isa sa mga pinag-uusapan itong weekend. Si Paolo Avellino kahit nga hindi nakarating sa mismong rally laban sa korupsyon, todo pa rin ang suporta niya sa laban para sa malinis sa pamamahala at pananagutan. So ganito, nitong linggo, may malaking kilos protesta nga na ginawa ang ating mga kababayan. Ang focus, korupsyon at yung mga anomalya na nabuking daw sa flood control projects. Syempre, expected na maraming grupo ang sumali. Pero ang highlight, hindi lamang
mga ordinaryong tao ang nakilahok, kundi pati na rin ang ilang mga celebrities. Ngayon si Paolo, kahit hindi physically present, nagparamdam pa rin. Dumaan siya sa Instagram at nag-post ng story. Sabi niya, hindi man siya makakadalo sa rally, buo pa rin ang suporta niya sa laban para sa integridad at pagbabago. Ang bigat ng mensahe, no? Dagdag pa niya, panahon na raw para managot ang mga dapat managot at makulong ang dapat makulong. Diretso at walang paligoy-ligoy. Samantala, andun naman sa mismong rally sina Angel Aquino, Maris Racal, Elijah Canlas at Andrea Brillantes. Oo, nakiisa sila mismo sa kalsada kasama ng mga tao. Ang lakas ng dating kasi once na may mga artista na nakikita mong actual na nandoon, mas lumalakas yung boses ng panawagan. Parang mas naririnig at mas napapansin ng marami. Kung tutuusin, malaking bagay na may mga kilalang personalidad na nagsasalita at nakikibahagi sa mga ganitong issue. Hindi lang siya basta awareness, nakaka-inspire din sa fans nila. Yung tipong gusto nilang dumalo kasi yung mga idol nga nilang artista andun din, nagiging domino effect siya na pwedeng magdulot ng mas malaking suporta. Syempre hindi rin nagpahuli ang netizens sa reactions nila. Maraming natuwa at proud na proud kay Paolo kasi kahit wala siya sa rally, pinakita niya pa rin ang paninindigan niya. At maraming netizens din ang pumuri sa mga artista na actual na nandoon kasi kita talaga yung effort nila para makiisa. Common ground ng mga comments, respect at appreciation. Kumbaga happy sila na may mga celebrities na ginagamit ang platform nila para magsalita laban sa mali. Meron din nagsabi na sana mas dumami pa yung tulad nila kasi malaking bagay talaga kapag nararamdaman ng mga tao na hindi lang sila nag-iisa sa laban kontra korupsyon. At totoo yun kasi sa totoo lang, kapag sama-sama ang boses ng masa at ng mga kilalang tao, mas mahirap baliwalain. Kung iisipin nyo, simple lang yung ginawa ni Paolo, isang IG story lang. Pero dahil malinaw at direkta yung sinabi niya, ang bigat ng dating sa mga tao. Hindi siya nagpa-cute, hindi rin generic. Sabi nga ng marami, yun ang klase ng statement na gusto nilang marinig. Malinaw, totoo, at may paninindigan. At kung titingnan mo nga yung kabuuan ng rally, parang naging simbolo siya ng growing frustration ng mga tao. Hindi lang basta pagtitipon, kundi isang panawagan na managot ang dapat managot at tapusin na ang paulit-ulit na problema ng bansa. At yung presence ni Paolo nga online, pati yung presensya ng mga artista sa rally, dagdag puwersa yon sa movement. Kaya masasabi ko, panalo ang laban kontra korupsyon ngayong linggo sa aspeto ng awareness at suporta. Celebrities man o ordinaryong mamamayan, lahat nagkakaisa at sa panahon ngayon, bawat boses at bawat aksyon, maliit man o malaki, sobrang halaga. And there you go mga ka-trenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!